Tahimik ang bahay ni Mang Ernesto ng gabing yon, maliban sa mahinang tiktak ng lumang orasan sa sala. Sanay siya sa katahimikang iyon, konsuelo ng isang retiradong ama na 20 taon nang naninirahan sa kanilang ancestral home sa San Felipe, Laguna. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. May malamig na pakiramdam sa hangin, parang may matang nanonood sa dilim. Hindi niya alam, sa mismong oras na iyon, marahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi dahil sa hangin. Hindi dahil sa alon ng gabi. Kundi dahil sa isang taong inaakala niyang kapamilya, si Marco, ang asawa ng kanyang nag-iisang anak na si Lara. Si Marco, napalihim na pumapasok sa kwarto niya gabi-gabi, akala'y tulog si Mang Ernesto. Dahan-dahan itong binubuksan ang mga drawer, hinahalughog na para bang naghahanap ng kayamanang itinago. Ngunit ngayong gabing ito, isang pangyayari ang babago sa takbo ng buhay nilang lahat. Habang marahang iniaangat ni Marco ang lumang kahoy na drawer, may nakita siyang maliit na envelope. Nang buksan niya ito, biglang namuti ang mukha niya, parang nawalan ng dugo. Ano ang nakita niya? Anong lihim ang nalaman niya? Hindi iyon basta dokumento. Hindi basta papel. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na magpapabago ng lahat ng plano niya sa susunod na araw. Sa dilim ng silid, nakamasid lamang si Mang Ernesto mula sa bahagyang nakabukas niyang mga mata. Umuusok ang utak niya sa galit, ngunit nanatiling kalmado ang mukha. Sa loob ng 20 taon sa pagtatrabaho bilang insurance fraud investigator, kabisado niya ang galaw ng taong may masamang balak. At ngayong gabi, alam niyang oras na para protektahan ang sarili, ang bahay, at ang anak niyang walang kamalay-malay sa tunay na pagkatao ng kanyang asawa. Hindi ito basta pagnanakaw, bulong niya sa sarili. May pinaplano kang mas malala, Marco. At matagal mo na tong pinaghandaan. Huminga siya ng malalim at marahang ngumiti sa dilim, isang ngiting puno ng paghahanda, hindi ng takot. Dahil simula ngayong gabi, titiyakin niyang hindi lamang mahuhuli si Marco, kundi mapapasabog sa sarili niyang bitad. At iyon ang simula ng laban. Kinabukasan, akala ni Mang Ernesto ay magiging payapa ang hapunan nilang tatlo. Nagluto siya ng paboritong ginataang manok ni Lara, umaasang kahit papaano ay magiging magaan ang gabi. Pero pag-upo pa lang nila sa mesa, agad nang may kakaibang tanong si Marco, isang tanong na halos muntik nang mapaubo si Lara. So, Mang Ernesto, casual na sabi ni Marco habang pinapagalaw ang tinidor, yung vault mo sa taas anong klaseng lock ba gamit nun? Napatingin si Lara agad. Ha? Bakit mo naman tinatanong yan? Pero hindi umiwas si Marco sa titig. Nakangiti siya, ngunit may lamig ang ngiting iyon, parang ngiti ng taong may iniisip na hindi dapat. Ang mga mata niya halos hindi lumilipat kay Mang Ernesto. Nakikiramdam. Nagmamanman. Naglagay ng kanin si Mang Ernesto sa plato, pilit pinapakalma ang sarili. Bakit mo naman naitanong yan tungkol sa vault? Kailangan lang malaman, sagot ni Marco. Alam mo naman, uso nakawan dito sa Laguna. Baka sakaling kailangan nating magpalakas ng seguridad. Napakunot ang noo ni Mang Ernesto. Uso nakawan? Sa San Felipe. Sa loob ng 15 taon, ang pinakamalaking balitang naganap lang ay ang pagtakbo ng aso ni Kapitana. Wala naman akong naririnig na ganon, anya. Nagkibit balikat si Marco pero halata sa mga mata nitong may tinatago. Hindi mo lang siguro alam, Tay. Madalas kasi ayaw ng barangay magpakalat ng takot. Pero tayong mga nasa bahay dapat alerto. Habang nagsasalita si Marco, tahimik na pinag-aralan ni Mang Ernesto ang bawat galaw nito. Ang pagtibok ng daliri sa mesa. Ang paunti-unting pagtulo ng pawis sa gilid ng sentido. Ang pagpapanggap nitong nag-aalala sa seguridad ng bahay, kahit alam na alam niyang hindi iyon ang totoo. Si Lara naman, clueless na ngumiti. Si Marco kasi, praning sa safety. Minsan niya napapagalitan ko kasi sobrang iniisip ang mga bagay. Pero hindi iyon kagaya ng iniisip ni Lara. Hindi ito pagiging paranoid. Ito ay pagiging mapanlin lang. Wala kang dapat alalahanin, ani Mang Ernesto na may ngiti. Lahat ng dapat malaman ni Lara tungkol sa mga papeles ko, sinabi ko na. Ngunit biglang sumabat si Marco, may bahid ng pananakot ang tono. Pero alam ba niya lahat? Lahat-lahat? Pati yung mga sus sa drawer mo sa taas. Doon napatingin si Lara sa asawa, litong-lito. Marco, anong sus? At sa sandaling iyon, nakita ni Mang Ernesto ang mabilis na pagliwanag ng mata ng manugang, isang sandaling nagbunyag ng tunay na intensyon.
Alam niyang nakita ni Marco ang nawawalang sus kagabi. Ngayon, kumpirmado na ang lahat. Hindi na ito hinala. Ito ay banta. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Lara na siya na raw ang maghuhugas ng mga plato. Magpahinga na kayo, Dad. Kayo na nga nagluto, malambing na sabi niya. Tumango si Mang Ernesto at tumayo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin si Marco. Halika na, Hon, yaya ni Marco habang hawak ang balikat ni Lara. Tulog na tayo ng maaga. Pero sa likod ng magiliw na tinig, may naramdaman si Mang Ernesto, isang hindi maipaliwanag na lamig. Pag-akyat nila sa taas, narinig niya ang marahang pagsara ng pinto ng kwarto ng mag-asawa. Pagkatapos ay katahimikan. Ni hindi kumilos ang bahay. Para bang huminto ang paligid para makinig sa susunod na mangyayari. Nang matapos si Lara sa kusina, umakyat na rin siya. Naiwan si Mang Ernesto sa sala, dinadama ang tensyon na hindi mawala-wala. Hindi niya makalimutan ang mga tanong kanina tungkol sa sus, sa vault, sa mga papeles. Para bang sinusukat siya ni Marco, tinitingnan kung gaano kadali siyang mabiktima. Makalipas ang ilang minuto, umakyat si Mang Ernesto. Ngunit pagdating niya sa tuktok ng hagdan, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng sariling kwarto. Eksaktong 2 pulgada, tulad ng nangyari kagabi. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sarado ito kanina, bulong niya sa sarili. Maingat niyang tinulak ang pinto. Tahimik. Walang kahit anong tunog mula sa loob. Pero pagpasok niya, hindi dapat ma-miss ng isang dating investigator ang mga maliit na pagbabago. Ang aparador niya nakabukas ang pinto ng kaunti. Ang drawer niya hindi nakasara ng pantay. At ang maliit na tape sa ilalim ng kahoy, kung saan nakadikit ang sus dati, wala na. Gumapang ang pulso ng galit at takot sa dibdib ni Mang Ernesto. Palihim na nilapastangan ng manugang ang kanyang personal na espasyo. Hindi lang basta paghahalughog, yun ay sinadya, pinagplanuhan, at inuulit. Lalong tumindi ang kanyang kutob. Hindi ito simpleng curiosity. Hindi ito pangkaraniwang pagtatanong. Plano ito. Isang plano ng isang taong desperado at handang gumawa ng masama para lang makakuha ng pera. Huminga ng malalim si Mang Ernesto, pilit pinapakalma ang galit. Hindi ito ang oras para sumabog. Kailangan niyang maging mas matalino, mas maingat, mas tuso. Kung akala ni Marco na madali siyang maluloko, nagkakamali siya. Dahil mula ngayong gabi, magsisimula ng maghanda si Mang Ernesto. Hindi para tumakas. Hindi para umiwas. Kundi para salubungin ang panganib at ilagay ang manugang sa sarili niyang bitag. Hindi dinalaw ng antok si Mang Ernesto ng gabing iyon. Kahit nakahiga na siya, nanatiling gising ang isip at pandinig niya. Bawat kaluskos sa bahay, bawat ihip ng hangin, bawat tiktak ng orasan ay mas lalo pang nagpapataas ng tensyon sa dibdib niya. 11:30 nang may maramdaman siyang mahina, isang yabag mula sa ibaba. Hindi ito hakbang ni Lara, magaan at mabilis ang lakad ng anak niya. Ito ay mabigat, dahan-dahan, at maingat. Hakbang ng taong ayaw mag-ingay. Hakbang ni Marco. Dahan-dahang umupo si Mang Ernesto, umabot ng walang tunog sa gilid ng kama, at marahang lumapit sa lumang bentilasyon sa sahig. Doon kasi sa lumang bahay nilang ito, ang bawat boses mula sa sala ay dumadaan sa duct ng hangin papunta sa kanyang kwarto. Sakto. May mahina siyang narinig. Hakoto, pabulong na sabi ni Marco, halatang nasa telepono. Tulog na sila. Napakapit ng mahigpit si Mang Ernesto sa gilid ng bentilasyon. Tingin ko malaki ang pera ng matanda. Sobra. At nakita ko na ang mga papeles. Huminto si Marco, huminga ng malalim. Hindi ka maniniwala kung magkano ang nasa investments niya. Jackpot. Investments. Jackpot. Alam ni Mang Ernesto, ito ang patunay na hindi maling hinala lang ang lahat. Bukas ng gabi. Aalis si Lara. Nakaschedule ang meeting niya sa book club. 7 to 9. Sakto. May ibang boses sa kabilang linya pero hindi marinig. Sabi ko na nga ba, kaya ko to, may sus na ako. Lahat ng kailangan nasa vault niya. Napaiwas ang tingin ni Mang Ernesto, nanginginig ang panga. Relax, pagpapatuloy ni Marco. Pagkatapos ko makuha ang laman ng vault, alis tayo. Sabi ko kay Lara may job offer kami sa Cavite. Hindi niya malalaman. Muling tumahimik ang paligid. At doon, narinig niya ang pinakamasakit na linya.
Matandang ulyanin yon. Hindi alam ang ginagawa. Pag may nawala, iisipin na lang niya nagkamali siya ng lagay. Tinakpan ni Mang Ernesto ang bibig, hindi para pigilan ang iyak, kundi para pigilan ang galit na gustong sumabog. Hindi ito pagnanakaw lang. Ito ay pagtataksil. Ito ay pag-atake sa tiwala at kabutihan niya. At mas masahol pa, gagamitin ni Marco si Lara bilang proteksyon at alibi. Dahan-dahang umatras si Mang Ernesto mula sa bentilasyon, kinuha ang cellphone, at pindot ng walang ingay ang voice recorder. Kung gusto ni Marco ng laban, makukuha niya ito. At si Mang Ernesto, hindi kailanman nagpatalo sa mga sinungaling. Matapos pindutin ni Mang Ernesto ang voice recorder, marahan niyang binitawan ang cellphone at umupo muli sa gilid ng kama. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi niya inakalang mararanasan pa sa edad niya. Ang sariling manugang, pinaplano siyang pagnakawan. At higit pa roon, pinaplano rin itong dayain, i-manipulate, at gamitin ang anak niyang si Lara. Hindi niya alam kung paano niya nagawang manatiling tahimik habang pinakikinggan ang bawat salitang puno ng kasinungalingan mula kay Marco. Ang dating mukha ng mabait at masipag na asawa ng anak niya, ngayon nakikita niyang may ibang kulay, madilim, tuso, desperado. Tinanggap ni Mang Ernesto ang katotohanan. May pinagagagawa itong masama at malalim na ang pagkakabaon dito. Nang matapos ang tawag, narinig niyang tumigil ang mga yabag ni Marco sa sala. May ilang segundong katahimikan bago marahang narinig ang paakyat nitong tunog sa hagdan. Parang pusang naglalakad, maingat sa bawat hakbang. Halos hindi gumagalaw si Mang Ernesto habang nakayuko siya sa kama, tila natutulog. Nang huminto ang yabag sa tapat ng pintuan niya, halos hindi huminga si Mang Ernesto. Marahan, sobrang marahang bumukas ang pinto, 1 pulgada lamang. Para bang sinisilip kung tulog nga siya. Sa liwanag mula sa hallway, aninag niya ang silhouette ni Marco. Nakatingin ito sa kanya, naghihintay ng kahit konting kilos. Ilang segundo, 5 segundo, 10. Walang gumalaw. Maya-maya, dahan-dahang isinara ni Marco ang pinto at nagtungo sa kwarto nila ni Lara. Nang wala ng tunog, huminga ng malalim si Mang Ernesto. Hindi siya pwedeng magmadali sa laban. Kung haharapin niya si Marco nang wala pang sapat na patunay, baka baliktarin lang nito ang sitwasyon. Paano kung pagtakpan ni Lara ang asawa, lalo na't wala pa siyang matibay na ebidensya? Kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa manugang niya. Kailangan niya ng trap. Isang bitag na hindi maitatanggi ni numan. Isang patunay na kahit ipaliwanag pa ni Marco ang buong mundo, hindi niya kayang takasan. Doon unti-unting sumulpot ang isang ideya, isang napakamatalinong plano na pwede lamang mabuo ng isang dating investigator na sanay sa mga kriminal na nag-aakalang malinis ang kanilang dalaw. Kung gusto niyang mahuli si Marco nang may ebidensya, kailangan niyang ibalik ang laro. Hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigmang nakahandang magpabagsak sa isang traidor. At iyon ang simula ng plano ni Mang Ernesto. Kinabukasan, maaga nagising si Mang Ernesto. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang bumawi ng tulog, punang adrenalin ang katawan niya, adrenalin na galing sa takot, galit, at determinasyong tapusin ang binabalak ni Marco. Habang nagkakape siya sa kusina, pababa mula sa hagdan si Lara, nakahikab. "Good morning, dadang aga nyo yata." Umiti siya ng banayad. "Maaga lang ang gising ko. Marami kasing isipin." Sumunod na bumaba si Marco, tila sariwa ang mukha at maaliwalas ang ngiti. Parang walang balak magnakaw kagabi. "Magandang umaga, tay," bungad nito. "May lakad po ba kayo ngayon?" "Yung usual errands lang," sagot niya, sinusukat ang reaksyon ni Marco. Napansin niya ang mabilis na pagliwanag ng mata nito, isang lihim na kasiyahang hindi maitatago ng isang taong may balak. "Asaan po?" tanong ni Marco. Tumawa ng mahina si Mang Ernesto. "Kung saan-saan lang. Hardware store, bangko, baka grocery." Halata ang pag-angat ng isa sa mga kilay ni Marco. "Bangko po. May problema ba?" Pakunwaring natawa si Mang Ernesto. "Ayaw ko lang kasi nag-ipon ng kung ano sa account ko. Minsan gusto ko rin i-check ng personal." Pilit na umiti si Marco. "Tama po, dapat lagi kayong alerto. Lalo na sa edad nyo. Lalo na sa edad nyo." Nakagat ni Mang Ernesto ang loobang pisngi, pilit pinipigilan ang sarili. Pero mas lalo siyang kumbinsido. Ang pagnanakaw ay ngayong gabi mangyayari. Pag alis nilang mag-asawa para mag-grocery,
Doon nagsimula si Mang Ernesto sa unang hakbang ng kanyang plano. Pumunta siya sa hardware store at naghanap ng mga materyales, hindi para sa pintuan o bintana, kundi para sa isang kakaibang device. May nahanap siyang maliit na spring-loaded party popper na madali niyang mai-modify. May okasyon po ba? Tanong ng cashier. Meron, sagot ni Mang Ernesto, nakangiti, pero hindi birthday. Pag-uwi, diretso siya sa lumang workbench sa basement. Doon niya binuksan ang party popper at tinanggal ang simpleng confetti. Pinalitan niya iyon ng glitter, sobrang pinong silver at gold. Kapag sumabog iyon, siguradong didikit sa balat, buhok at damit. Hindi matatanggal ng basta-basta. Naisip niya. Kung magnanakaw ka, dapat obvious na ikaw yon. Kailangan makatulong ang bitag sa dalawang bagay. Isa, mahuli si Marco sa aktong nagnanakaw. Dalawa, magkaroon ng pisikal na ebidensya na hindi niya maitatanggi. At ang glitter, isang bagay na sobrang hirap itago, ang magiging marka niya. Habang hinahasa ni Mang Ernesto ang plano, isa lang ang nasa isip niya. Hindi niya papayagang masira ni Marco ang buhay nilang mag-ama. Pagkapasok ng dalawang mag-asawa mula sa grocery, mabilis na iniangat ni Mang Ernesto ang kahon ng mga tools niya at itinago sa ilalim ng lumang kabinet sa basement. Wala dapat makakita, lalo na si Marco. Natural ang kilos niya pag-akyat, para bang buong araw lang siyang naglinis ng lumang gamit. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Marco na nakatingin sa mga pinamili, ngunit ang mga mata nito ay palihim na sumisilip pataas, patungo sa direksyon ng mga kwarto. Ang dami nating nabili sabi ni Lara, masigla. Tumango si Mang Ernesto. Mabuti na yung handa. Napansin niyang biglang sumiksik si Marco sa tabi ni Lara, kunwari tumutulong, pero bakas ang tensyon sa kilos nito. Palagi nitong hinahanap ang timing, tinitimbang ang bawat sagot, bawat galaw niya. Parang usang nakaabang sa tamang sandali para umataking muli. Nang magpahinga si Lara sa sala, lumapit si Marco kay Mang Ernesto sa kusina. Tay, kung may kailangan kayong ayusin sa kwarto nyo, sabihin nyo lang po. Marami naman akong oras ngayon. Ngumiti si Mang Ernesto, kontrolado at banayad. Ayos lang ang lahat. Wala nang dapat galawin. Pero sa loob-loob niya, napangisi siya. Kung alam lang ni Marco, inantay talaga niya ang sandaling iyon, ang palihim na pahiwatig na talagang may balak itong bumalik sa kwarto. Dahil doon siya mas lalo pang nakumpirma, gagalaw si Marco ngayong gabi. Pag-akyat ni Mang Ernesto sa kwarto para magpahinga, sinigurado niyang walang makakakita sa pag-aayos niya ng bitad. Maingat niyang ibinalik ang drawer sa dating ayos, hindi halatang may nabago. Ang glitter trap ay nakatago sa pinakaloob, nakatutok sa eksaktong lugar kung saan hahagilapin ni Marco ang susi na inakala nitong nandun pa. Hindi niya nilagyan ng kahit anong bakas ang paligid. Ang kama ay maayos, ang lampshade nasa parehong anggulo, ang mga papeles nasa eksaktong pagkakasunod-sunod. Tanging ang bitag lamang ang nagbago, at iyon ang sasabog sa mukha ng sinumang magtangkang manguha. Sinubukan niyang ilagay ang sarili sa pananaw ni Marco. Pagpasok nito mamaya, akalain nitong wala siyang kaalam-alam. Wala itong isiping babalikwas. Wala itong isiping nakahawak na pala si Mang Ernesto sa ebidensya ng ginawang pagmanman nito gabi-gabi. Habang pinipihit niya ang drawer ng dahan-dahan, para bang pinipihit na rin niya ang kapalaran ng manugang. Hindi na siya ang inaakalang madaling malinlang. Hindi na siya ang target. Ngayong gabi, si Marco naman ang hindi makakakita sa paparating. Pagsapit ng hapon, muling nagkunwaring abala si Mang Ernesto sa sala, nag-aayos ng mga lumang photo album para hindi mahalata ang bigat ng iniisip niya. Paminsan-minsan ay sinisilip niya si Marco na tila hindi mapakali sa sofa, kaka-check ng phone, tingin sa oras, tingin sa hagdan, parang may hinahabol na hindi nakikita. Alam ni Mang Ernesto ang itsurang iyon. Nakita niya na yon sa dami ng taong desperado noong nagtatrabaho pa siya bilang investigator. Hindi nakakatulog. Hindi mapirmi. Laging nagmamatsyag sa paligid na parang may inaantay na signal. Nang malapit ng maggabi, biglang nagsalita si Lara mula sa kusina, "Dad, aalis ako mamaya ha. May book club meeting kami sa bahay ni Tita Norma. Mga 2 hours lang." Doon halos hindi maitago ni Marco ang sobrang tuwa sa mukha. Tumalikod ito agad para hindi mahalata, ngunit hindi iyon nakaligtas kay Mang Ernesto. Para itong batang sabik makuha ang laruan sa shelf. Yung sinasabi mong meeting, sagot ni Mang Ernesto. Ingat ka, anak.
Naglakad papunta sa kusina si Marco, kuno'y magtatabi ng plato, pero halata ang nanginginig na kamay nito sa excitement. Babe, anong oras ka uwi? Ihahatid ba kita? Umiling si Lara. Huwag na, may carpool kami ni na Tita Norma. Basta around 9, nandito na ako. Nagkatinginan saglit si Mang Ernesto at Marco. Ang isa, kalmado pero handang umatake. Ang isa, sabik na sabik at hindi alam na siya ang inaabangan ng bitad. Pagsapit ng 6 oras 45 minuto nakabihis na si Lara at nagpaalam. Yumakap ito sa ama niya at mumiti. Dad, baka late ka na naman matulog ha. Please rest me. Sige, anak, tugon niya. Ikaw rin, ingat. Pagkasara ng pinto, sabay na tumigil ang mundo para sa dalawang lalaking naiwan sa bahay. Tay, bungad ni Marco na may pag-asim ang ngiti, baka gusto niyo munang magpahinga. Medyo pagod po kayo buong araw. Ngumiti si Mang Ernesto ng napakagaan, tila inosenteng walang alam. Na siguro. Maaga akong magsisiesta ngayon. Saka napagod ako kakalakad. Pero hindi siya papasok ng totoo sa higaan. Gagawin lang niyang mukhang natutulog siya, bahagyang bukas ang pinto, sapat para makita niya ang hallway. Pag-akyat niya, ramdam niya ang tingin ni Marco sa likuran. Isang tinging puno ng balak, pananabik at kasakiman. Isang tinging matagal nang umuusad sa dilim, naghihintay lang ng tamang oras. Wala nang atrasan. Kapag dumating ang 2:00, gigising ang bahay sa ingay na hindi malilimutan ni Marco habang buhay. At doon magsisimula ang tunay na pagbagsak niya. Pag-akyat ni Mang Ernesto sa kwarto, dahan-dahan niyang isinara ang ilaw at ipinuwesto ang sarili sa kama. Hindi siya humiga ng tuluyan, nakahilig lamang, sapat para magmukhang mahimbing ang tulog niya kapag sinilip ni Marco. Bahagya niyang iniwang nakabukas ang pinto, gaya ng plano. Sa ilalim ng manipis na kumot, mahigpit niyang hawak ang cellphone, naka-on ang API na konektado sa maliit na kamera na itinago niya kaninang hapon. Ang screen ay madilim, pero handa siyang pindutin anumang sandali kapag oras na. Habang lumilipas ang mga minuto, ramdam niya ang kabog ng dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda sa mismong sandali ng katotohanan. Sa baba, naririnig niyang naka-on pa rin ang AE, ngunit halatang hindi ito pinapanood ni Marco. Ang ingay ay para lang magmukhang normal ang bahay. Maya't-maya ay maririnig niya ang paglakad nito papunta sa kusina, pabalik, tapos hakbang muli sa sala. Hindi mapakali. At bakit nga ba magiging mapakali ang isang taong alam niya ang gagawin niya mamaya? Pagdating ng 11, lumiwanag ang hallway saglit, mukhang umakyat sandali si Marco, marahil para tiyaking tulog nga si Mang Ernesto. Kumapit siya sa loob niyang kalma, habang nakapikit, steady ang paghinga, parang tao sa ilalim ng malalim na gamot pampatulog. Narinig niya ang dahan-dahang paglapit ni Marco. Tapos, huminto sa labas ng pinto. Ilang segundo itong nanood, tahimik, marahil nag-iisip kung gising ba siya o hindi. Pagkalipas ng 10 segundo, marahang lumayo ang mga paa at bumalik si Marco sa ibaba. Doon lalo tumibay ang hinala ni Mang Ernesto, alam na ng mama ang eksaktong oras kung kailan niya balak gumalaw. Lumipas ang oras. 2:00. 2:00. Nakapikit pa rin si Mang Ernesto pero gising ang buong pandama. Sa wakas, dumating ang tunog na hinihintay niya, isang marahan, halos palihim na yabag paakyat sa kahoy na hagdan. Hindi na niya kailangan silipin ang camera feed. Kilalang-kilala niya ang lakad na yon. Ito na. Pupunta na si Marco para magnakaw. Dahan-dahan, may ingat, ngunit puno ng kasabikan ang bawat hakbang. Tila ba bawat yabag ay nagsasabing, sa wakas, makukuha ko na ang lahat. Ngayon ay malapit na sa pinto. Bahagya itong bumukas, sapat para makapasok ang madilim na anino ng manugang. Tila palaso ang paglalakad nito papunta sa dresser, hindi nag-aksaya ng kahit segundo. Alam na alam nito kung saan hahawak, saan titingin, saan eksaktong hahanapin ang susi. Hindi alam ni Marco, sa bawat pulgada ng paglapit niya sa drawer, isa-isa na ring nawawala ang natitirang tsansa niyang makaligtas. Sa loob lamang ng ilang sandali, mapupuno ang gabi ng ingay, liwanag, at pagkalat ng glitter nang magtatatak sa buong katraydoran niya. At doon magsisimula ang hindi na niya makakalimutang gabing babago sa buhay niya. Pumasok si Marco sa kwarto na parang pusa, maingat, halos lumulutang ang mga paa niyang ayaw mag-iwan ng kahit anong tunog. Sa liwanag mula sa hallway, aninag ni Mang Ernesto ang figura nito habang nakahiga siyang kunwaring tulog.
Mahigpit niyang kinontrol ang bawat paghinga, bawat maliit na galaw, upang magmukhang mahimbing at walang kamalay-malay. Dumiretso si Marco sa dresser, hindi man lang tumingin sa kama. Siguradong sigurado siya na tulog si Mang Ernesto, marahil dahil pinaniwalaan niyang umiepekto ang kunwaring iniinom niyang pills. Nakayuko ito, sinisilip ang bawat sulok, at parabang nababalot ng inggit at kasabikan ang katawan niya habang inaabot ang mismong drawer na kanina pa niya pinangarap buksan ngayong gabi. Ang drawer na yon ang sentro ng bitag. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Maingat, halos walang tunog, parang eksperto sa pagnanakaw. Nang makita ni Marco ang peking susi, kumislap ang mga mata nito. Parang batang nakakita ng candy. Mabilis ang hina niya, galaw ng taong naniniwala na sa wakas, makukuha niya ang treasure. Inabot niya ang susi at doon nagbago ang lahat. Isang malakas na boom. Ang kumawala mula sa loob ng drawer. Parang baril ng party cannon na sumabog sa mukha ni Marco. Ngunit hindi iyon papel o lobo ang lumipad, kundi makakapal at kumikislap na alon ng silver at gold glitter na sumingit sa buhok niya, kumapit sa mukha, sa braso, sa damit, sa bawat sulok ng balat niya na may kahit kaunting dulo ng liwanag. Nagpahiyaw si Marco, hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Ano to? Halos malaglag siya sa sahig habang pilit niyang pinupunasan ang mukha niya ngayon ay parang ginawang parol sa Pasko. Ang glitter ay kumapit ng parang pandikit, sa bawat galaw niya, kumakalat ito ng mas malala, dumadampi sa unan, sahig, pader, kahit sa hangin. Mabilis na bumangon si Mang Ernesto, kunwaring nagulat sa ingay. Ano yan? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Natigilan si Marco, nanginginig at nangingintab. Tay, hindi ko sinasadya, akala ko may. Pero bawat salita ay nauwi sa pagkalat ng glitter sa labi niya. Sa may pintuan, narinig na nila ang mabilis na yabag ni Lara. Dad? Marco? Anong nangyari? Tila natulala ang manugang, hindi makakawala sa ebidensya ng sariling krimen na kumikislap sa buong katawan niya gaya ng ilaw ng fiesta. At bago pa man makapag-isip si Marco ng kahit anong kasinungalingan, alam ni Mang Ernesto. Hindi na ito makakapagpaliwanag ng malinis. Hindi sa anyong para siyang binomba ng glitter nang nagpatunay na may masama siyang intensyon. At iyon ang umpisa ng pagbagsak niya. Nang sumilip si Lara sa pinto, agad siyang napahinto. Para siyang na-freeze sa kinatatayuan niya nang makita niya ang nakakasilaw na tanawin, si Marco, nakayuko, hinal, at balot sa kumikislap na glitter mula ulo hanggang paa. Para siyang sumabog na dekorasyon ng Pasko, at ang sahig ng kwarto ay puro kintab na parang sinalanta ng fireworks. Marco, ano to? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Lara, nanlaki ang mata habang lumalapit. Hindi niya maipaliwanag kung ano nang nangyayari, ngunit malinaw ang isang bagay, may ginawa ang asawa niya sa lugar na hindi nito dapat ginagalaw. Nagpupumigla si Marco, pilit inaalis ang glitter sa mukha niya, ngunit lalo lamang itong kumakalat. Lara, hindi mo naintindihan, may nakita kasi akong may tunog, may akala ako Pinutol ni Mang Ernesto ang palusot niya. Anong ginagawa mo sa drawer ko? Sa oras na ganito? At bakit kailangan mong maghanap ng susi sa kwarto ko habang iniisip mong tulog ako? Lumingon si Marco, nanginginig ang labi. Hindi to gaya ng iniisip nyo. Talaga? Sagot ni Mang Ernesto, mababa ang tono ngunit matalim. Kasi kanina, sinisilip mo ako kung natutulog. At ngayon, nandito ka sa drawer ko, hawak ang peking susi na ginawa ko para sa kagaya mong may masamang intensyon. Napakagatlabi si Marco, para bang ang utak niya ay nagkakandabuhol sa paghahanap ng kwentong hindi imposible. Ngunit paano ka magpapaliwanag kung mukha ka ng disco ball na nahuli sa akto? Kasi may narinig ako. Akala ko may daga. Akala ko kailangan kong tingnan. Sa drawer ko, singit ni Mang Ernesto. Sa loob ng kwarto ko. Gabi-gabi? Ilang beses ka nang pumasok dito, Marco? Napaangat ang kilay ni Lara. Gabi-gabi? Marco, ano sinasabi ni Dad? Hindi nakasagot ang asawa niya. Para siyang bata na nahulihan ng nakaw na candy, pero ang candy ngayon ay hindi maliit, kundi milyon ang inaasam-asam nitong makuha. Nasa mukha mo ang ebidensya, patuloy ni Mang Ernesto, itinuturo ang kumikislap na glitter na takip sa bawat sulok ng katawan ni Marco. May bitag ako sa drawer. Para lang sa magnanakaw. Halos mabingi ang katahimikan sa pagitan ng tatlo. Si Lara, hindi makagalaw. Si Marco, namumutla. At si Mang Ernesto, matatag na parang pader.
Sa wakas ay naitulak ni Lara ang sarili para magsalita. Marco, totoo ba? Galaw mo to. Pinapasok mo kwarto ng tatay ko habang tulog siya. Hindi na nakataka si Marco. Wala siyang maisagot na hindi magpapalala ng sitwasyon. At doon naramdaman ni Mang Ernesto na magsisimula na ang tunay na pagguho ng mundo ng manugang niya. Nanatiling nakatayo si Lara sa gitna ng pinto, hindi makapaniwala sa nakikita. Para siyang tinamaan ng malamig na hangin na nagpadurog sa lahat ng tiwala niyang mayroon para kay Marco. Ang lalaking minahal niya, ang asawang ipinaglaban niya, ngayon ay nakaluhod sa sahig, pawis, namumutla, at kumikislap sa glitter na parang mismong ebidensya ng kasalanang bitbit niya. Sumagot ka, Marco, nanginginig ang boses ni Lara. Bakit nasa drawer ng tatay ko ang kamay mo? Bakit ka nandito ng ganitong oras? Suminghat si Marco, pilit hinahabol ang kwentong magliligtas sa kanya, pero bawat bukana ng bibig niya ay nauwi lang sa pagkagapos ng sariling kasinungalingan. Lara, babi, hindi mo naintindihan. May ingay kanina. Akala ko. Akala mo ano, putol ni Mang Ernesto, malamig ang tinig. Na may milyon na naghihintay sa iyo sa loob. Akala mo hindi ako maghihinala sa mga tanong mo tungkol sa vault, sa susi, sa pera. Namilog ang mga mata ni Lara, halos mawala ng hininga. Vault? Sos! Marco, bakit mo hinahanap yon? Bakit hindi ko alam to? Doon tuluyang napako si Marco. Wala na siyang matatakbuhan. Ang glitter na kumapit sa buong braso at leg niya ay parang lagda na hindi mabubura, isang marka na nagsasabing, ako ang gumawa nito. Lara, kasi nahihirapan tayo. May utang tayo. Akala ko. Hindi mo kailangang nakawin ang pera ng tatay ko, singha ni Lara, biglang pumutok ang matagal na niyang pinipigilang luha. Kung problema ang pera, bakit hindi mo sinabi sakin? Nakatungo si Marco, gutay-gutay ang anyo. Natakot ako eh. Tumawa si Mang Ernesto, pero hindi yon masaya, yun ay pagtawa ng isang taong matagal nang niloloko pero ngayon ay naniningil. Natakot ka, pero hindi ka natakot pumasok sa kwarto ko ng paulit-ulit. Hindi ka natakot magplano habang iniisip mong wala akong alam. Naglakad si Lara papasok sa kwarto at tumayo sa harap ni Marco. Sabihin mo sakin, totoong magnanakaw ka ba? Totoong ginagawa mo to? Pinaplano mo ba to sa likod ko? Hindi nakatingin si Marco sa kanya. Hindi makasagot. At iyon na ang kasagutan. Bumagsak ang balikat ni Lara. Para siyang sinakluban ng mundo. Parang lahat ng alaala nila ni Marco ay nagbago ang kulay sa isang iglap. Ang mga pangakong binitawan nito, ang mga gabing pinangakuan siya ng magandang buhay, lahat pala may halong kasinungalingan. Sa wakas, tumingin siya sa ama. Dad, anong gagawin natin? At doon, umangat ang tingin ni Mang Ernesto, matatag, malinaw, at handa para sa susunod na hakbang. Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Tinitigan niya si Marco, na ngayoy parang nilaso ng sariling kasakiman, hindi makatingin, nanginginig, at puno ng glitter na parang marka ng kahihiyan. Si Lara naman ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa, hawak ang sariling braso, sinusubukang pigilan ang pag-uga ng buong katawan. Hindi ito galit lamang, ito ay pagkabigo, pagkadurog, at pagkalunod sa katotohanang hindi niya kailanman inakalang haharapin. Lumapit si Mang Ernesto kay Marco. Mabagal ang bawat hakbang, pero matatag. Alam mo, Marco, sabi niya, mababa ngunit malutong ang boses, hindi ako perpektong ama. Pero hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ng araw na haharap ako sa ganitong klase ng traidor sa loob ng bahay ko. Napayuko si Marco, nanginginig ang baba. Tay, nagkamali ako. Hindi ka lang nagkamali. Umiling si Mang Ernesto. Pinlano mo to, sinuyod mo ang kwarto ko. Pinakinggan mo ang paghinga ko. Inantay mong umalis ang anak ko para masolo mo to. Napatakip si Lara sa bibig, lalo siyang nadurog sa detalyeng iyon. Huminga ng malalim si Marco, pinipilit magmakaawa. Please! Lara, patawarin mo ako. Hindi ko alam na. Huwag mo akong idamay, singit ni Lara, malalim ngunit nanginginig. Hindi ako ang plano mo. Ginamit mo lang ako para makalapit sa tatay ko. Para makuha mo ang gusto mo. Hindi niya mapigilang mapahikbi. Minahal kita, Marco. Pero hindi ko kilala ang taong nasa harap ko ngayon. Tahimik na napaatras si Marco, para bang tumama sa kanya ang bigat ng katotohanan. Tinawag niya ulit si Lara, pero hindi na yon umabot sa puso niya. Wala nang natirang espasyo para sa paliwanag.
Pumagit na si Mang Ernesto at itinayo si Marco sa balikat. Hindi marahas, pero may bigat ng kapangyarihan. Ngayon may dalawang landas ka. Umangat ang mata ni Marco, puno ng takot. Una, tatawag ako ng pulis. May kamera akong nakarecord sa lahat. May audio recording ako ng usapan mo kagabi. At tingnan mo ang sarili mo, glitter sa buong katawan mo. Walang kakampi sa'yo. Napalunok si Marco, nanginginig ang mga kamay. Pangalawa, pagpapatuloy ni Mang Ernesto, aalis ka sa bahay na to ngayong gabi. Walang drama. Walang kwento. Hindi ka nababalik. Hindi ka lalapit sa anak ko. Hindi ka hihingi ng kahit ano. Lumingon si Lara, umiiyak pero malinaw ang tinig. Kapag tumanggi ka tatawag kami ng pulis. Parang gumuho ang kaluluwa ni Marco sa harapan nila. Naiiyak siya, pero hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng taong biglang nawalan ng kontrol sa larong siya ang nagsimula. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang tapos na ang lahat. Ang plano niya, ang pangarap niyang pera, ang pag-ikot niya sa paligid ng pamilya, wala na. At wala siyang sinuman kundi sarili niya ang dapat sisihin. Nakatayo lang si Marco, parang estatwa na gumuho ang loob. Ang dating kumpiyansa niya, ang yabang na dala ng plano niyang akalain niyang perpekto, ngayon ay naglaho ng parang usok. Ang glitter nasa buhok, mukha, at braso niya ay kumikislap sa ilaw ng kwarto, parang isang masakit na paalala ng kung ano talaga ang ginawa niya. Hindi niya iyon kayang itago, hindi niya iyon kayang burahin. Tay, bulong ni Marco, halos pabulong na parang naputulan ng boses. Lara, mahal kita. Ginawa ko lang to dahil. Hinampas ni Lara ang hangin gamit ang kamay, parang tinataboy ang kasinungalingan. Tumigil ka. Huwag mong gamitin ang pagmamahal sa akin para pagtakpan ang kasakiman mo. Hindi ka naghirap magtrabaho. Hindi ka nagtanong ng tulong. Ang una mong naisip, nakawin ang pera ng tatay ko. Hindi lamang galit ang laman ng boses niya. May halong pagkalito, sakit, at matinding pagkadismaya. Hindi pa rin gumalaw si Marco. Para siyang nakapako sa lugar, nakatingin sa sahig habang unti-unting pumapatak ang luha niya. Pero kahit ang luha, hindi na kayang tanggalin ang makapal na glitter na kumapit sa mukha niya, parang simbolo ng lahat ng kasalanan niya. Lumapit si Mang Ernesto sa kanya, mabagal pero walang alinlangan. Pinagkatiwalaan ka namin. Hindi ko itinuring na manugang ka lang. Tinuring kitang parang anak. Humigpit ang panga niya. Pero anong ginawa mo kapalit? Ginawan mo kami ng plano. Sa mismong loob ng bahay ko. Sa likod ng anak ko. Nailing si Marco, mahina ang boses. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi mo alam, putol ni Lara, halos sumabog ang damdamin. Ano bang akala mo? Kapag nakuha mo ang susi at pera, ano kasunod? Aalis ka. Iiwan mo kami? O ipapaniwalaan mong ninakaw ng tatay ko ang sarili niyang pera? Tinakpan ni Marco ang mukha, pero lalo lang kumalat ang glitter. Halatang hindi niya alam kung paano tatakasan ang sitwasyon. Ang katawan niya ay nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot at desperasyon. Huminga ng malalim si Mang Ernesto, pinipigilan ang sarili. Huling pagkakataon mo. Lalabas ka ng bahay na to ngayon. Kung ayaw mo, tatawag ako ng pulis. May ebidensya ako. Hindi ka mananalo. Tumingin si Marco kay Lara, huling subok. Babe, please in. Umiwas si Lara. Hindi na kita kilala. At doon tuluyang bumagsak si Marco. Hindi man siya tumumba, pero kita sa balikat niyang bumigay ang lahat, pangarap, plano, at pag-asa. Alam niyang wala nang natira. At ang tanging magagawa niya na lang ay sumunod. Tahimik na nagtipon ang hangin sa loob ng bahay nang tumayo si Marco. Ramdam niya ang bigat ng titig ni Mang Ernesto at Lara, hindi iyon simpleng galit, kundi dismayang bumigat sa puso ng dalawang taong pinagtibay niya noon bilang pamilya. Hindi na siya tumayo ng matikas, ang mga balikat ay nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig, at bawat hakbang palabas ay puno ng pasakit at pagsisisi. Lumamit siya ng sapatos na medyo nadugo ng glitter nagliliparan sa tela. Bawat isa sa mga alon ng glitter ay parang paalala ng karumaldumal niyang plano, mga titik ng kasinungalingan at pagtataksil na hindi niya basta pwedeng kuskusin at alisin. Ang pintuan ng bahay ni Mang Ernesto ay tahimik na nagbukas, at ang malamig na saglit sa pagitan nilang tatlo ay parang hudyat ng isang bagong yugto, ang paghihiwalay. Hindi nagbigay si Marco ng matagal na paliwanag.
Hindi na niya ginamit ang mga palusot, mga pangakong malabo, o ang pagmamahal na minsang nagpatahimik ng kanyang konsensya. Gagawin ko na po, mahina niyang bungad. Aalis po ako ngayon at hindi na po ako babalik. Tumango si Mang Ernesto, mabilis pero may dignidad sa kilos. Gusto kong maayos ito ng maayos, ang sabi niya. Pero, hindi ito pagtatapos ng kwento, ito ay simula ng paglilinis ng mga sugat. Si Lara naman ay nanatiling nakatayo sa gilid, mata niya'y mamasa-masa. Hindi siya sigurado kung karamay niya ang pagbibigay patawad. Ngunit isang bahagi ng puso niya, mas maliit at masatinik, ay gustong makita ang pagbabago sa taong mahal niya. Pagkatapos ng maikling sandali, tumigil si Marco at lumingon. Para siyang nakikita ng hudyat ng talang konkreto, ang pintuan ng kanilang bahay, na minsang naging simbolo ng tiwala, ngayon ay pintuan ng pag-alis. Salamat po sa pagkakataon na naging bahagi ako ng buhay niyo, ani Marco, halatang sinusubukang ibatay ang emosyon sa bawat salita. Hindi ko na po babaguhin yung desisyon ko. Hindi siya binalikan ni Mang Ernesto. Wagbago ni Lara ang ekspresyon ng mukha, sakit, pagkabigo, at pag-asang may naiwan pa ring bahagi ng pagmamahal. Hindi nila siya hinatak pabalik. Hindi nila siya hinabol. Basta, si Marco, lumakad palabas ng bahay, habang dala niya ang mismong marka ng kasalanan niya, ang kumikislap na glitter na kapit sa kanyang balat, hindi na lamang simbolo ng kanyang pagtataksil kundi ng kanyang pagkakasala. Pagkagabi, nag-iwan ang 3 puso ng marka na hindi kayang punuin ng simpleng pag-alis lang. Para kay Mang Ernesto, ito ay paalala ng panganib na dapat laging bantayan. Para kay Lara, ito ay sugat ng tiwala na dapat paghilumin ng maingat. At para kay Marco, ito ay pasimula ng paghuhukom, hindi lamang mula sa batas, kundi mula sa sarili niyang konsensya. At sa kanyang paglakad sa labas ng pinto, alam niyang hindi ito simpleng pagtalikod. Ito ang unang hakbang patungo sa pagbabayad, hindi lang sa pamilya niyang iniwan, kundi sa sarili niyang nalikhaang dilim. Pagkasara ng pintuan, bumagsak ang katahimikan sa buong bahay. Hindi ito ordinaryong katahimikan, ito ay yung uri ng katahimikan na parang sumisigaw, yung umaalingaw sa dingding, sa sahig, sa dibdib. Si Lara ay nanatiling nakatayo sa hallway, hawak ang sarili niyang braso, pilit pinipigil ang pagdaloy ng luha. Ang bigat ng nalaman niya ay parang lumulubog siya sa kumunoy, hindi dahil nawalan siya ng asawa, kundi dahil ang lalaking pinakasalan niya ay naging estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Lumapit si Mang Ernesto sa anak niya, mabagal at may pag-aalalang hindi niya maipakita kanina habang kaharap si Marco. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Lara. Anak, bulong niya. At doon, parang nabasag ang dam na matagal nang pinipigilan. Napaiyak si Lara, hindi yung iyak na maingay, kundi yung tahimik na iyak na mas masakit, yung iyak ng isang taong naniniwalang nawasak ang mundo niya nang hindi niya namamalayan. Dad, paano niya nagawa to sa atin? Tanong niya habang humahagulhol. Hindi ko man lang nakita, hindi ko man lang naramdaman. Niyakap siya ni Mang Ernesto, mahigpit, halos parang minamasaheng buhay ang durog-durog na puso ni Lara. Walang kasalanan ang puso na nagmahal, sabi niya. Pero may kasalanan ang taong sinira ang tiwala mo. Huminga ng malalim si Lara, pero bawat hina ay masakit. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin, sabi niya sa gitna ng luha. At hindi ko alam kung kaya ko rin siya tuluyang talikuran. Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Alam niyang ang puso, kapag nasugatan, hindi maaaring sabihing maghilom agad. Hindi rin pwedeng pilitin. Pinupulot ang sarili pa isa-isang piraso. Hindi mo kailangan madaliin, sabi niya. Ang importante, ligtas ka. At hindi niya natuloy ang balak niya. Umupo sila sa gilid ng kama ni Mang Ernesto. Pareho silang pagod pero gising ang isip. Sa ibaba, makikita pa rin ang kumikinang na mga glitter na kakalat sa sahig, mga bakas ng trahedyang muntik nang sumira sa kanila. Sa halip na linisin agad, pinabayaan muna nila yon. Parang tanda. Parang paalala. Parang sugat na kailangan pang pagmasdan bago tuluyang gamutin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Lara sa ama niya. Dad, natatakot ako. Paano kung bumalik siya? Paano kung magbanta siya? Mahigpit na tumingin si Mang Ernesto, puno ng determinasyon. Hindi siya babalik. At kung magtatangka man siya, hindi siya ang dapat mong katakutan. Nag-angat ng tingin si Lara, nagtatanong. Dahan-dahang umiti si Mang Ernesto, pero matigas ang panga. Anak, hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Hindi na. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat, hindi pa tapos ang kwento.
Pero ngayon, hindi na sila biktima. Handa na silang lumaban. Kinabukasan, maaga nagising si Mang Ernesto. Halos hindi siya nakatulog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng iniisip. Si Lara ay nakatulog sa sofa sa sala, hindi niya kayang pumasok sa kwarto na minsang pinagsaluhan nila ni Marco. Habang pinagmamasdan ni Mang Ernesto ang anak, nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito, mga matang lumaban buong gabi pero ngayon ay pagod na pagod. Naghanda siya ng kape, tahimik, ayaw niyang gambalain ang natutulog na anak. Sa sahig, hindi pa rin nawawala ang mga glitter na kalat sa kahoy. Tumama ang liwanag ng umaga at nagliyab ang sahig sa kintab, parang paalala ng gabing nagbago sa kanilang buhay. Hindi pa niya nililinis at hindi niya balak agad. May silbi pa yon. Habang umiinom siya ng kape, biglang gumalaw si Lara. Napabangon ito, halatang gulat. Dad, nandito ka pa rin. Lumapit siya at naupo sa tabi ng anak niya. Hindi kita iiwan mag-isa, sagot niya, diretsyo ngunit puno ng lambing. Tahimik muna silang pareho hanggang sa nagtanong ulit si Lara. Dad, sa tingin mo babalik siya? Kakayanin ba niyang humarap ulit? Umiling si Mang Ernesto. Hindi siya ganoon katapang. Lalo na ngayong hawak ko ang recordings. Napakapit si Lara sa unan. Gagamitin mo ba talaga yon? Kung kakailanganin, sagot niya. Proteksyon natin. At para sikreto na hindi kanya hahawakan, hindi niya tayo guguluhin. Natigilan si Lara. Dad, salamat. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka. Hinaplos ni Mang Ernesto ang kamay niya. Masakit na yon pero mawawala rin yan. Hindi dahil kalimutan mo siya, kundi dahil marirealize mong hindi mo kasalanan. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Lara. Pareho silang nagulat. Pagtingin niya, nanlaki ang mga mata niya. Dad, si Marco. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang telepono. Tumatawag ang taong kahapon lang ay muntik nang sirain ang buhay nila. Hindi gumalaw si Lara. Don't answer, sabi ni Mang Ernesto, mahigpit ngunit kalmado. Huminga ng malalim si Lara. Pero baka kailangan kong marinig di. Umiling ulit ang ama. Kung kailangan niyang magsalita, iiwan siya ng panahon para magsabi. Pero ngayon, hindi ikaw ang dapat tumakbo sa sagot. Siya ang may atraso, hindi ikaw. Nagring ulit ang cellphone. Mas malakas ngayon. Mas buo. Pero sa halip na kabahan, marahan itong pinatay ni Lara. Hindi niya sinagot. Hindi niya kailangang pakinggan. Pagbagsak ng katahimikan, napatingin siya sa ama. Dad, tapos na ako sa kanya. Ngumiti si Mang Ernesto, hindi dahil masaya siya, kundi dahil nakikita niya ang lakas sa anak niya, isang lakas na hindi matatanggal kahit sinong traidor. At sa umagang iyon, alam niya, magsisimula na ang tunay na paghilom. Makalipas ang ilang oras, sinubukan ni Mang Ernesto na ibalik ang normal na takbo ng araw. Nagluto siya ng almusal, tuyo, itlog, sinangag, paborito ni Lara mula pagkabata. Umaasa siyang kahit sa simpleng paraan, maramdaman ng anak niya na hindi siya nag-iisa. Nang naamoy ni Lara ang pagkain, bahagya siyang ngumiti kahit naramdam pa rin ang bigat sa puso niya. Dad, nag-abala ka pa, mahinang sabi niya habang nauupo. Kailangan mo to, tugon ni Mang Ernesto, tumatabi sa kanya. Kailangan mong kumain para may lakas ka. Tahimik silang kumain. Walang nagbanggit ng pangalan ni Marco, pero pareho nilang alam na nakabitin ang presensya nito sa hangin, parang aninong hindi pa rin tuluyang naalis. Sa gitna ng pagkain, biglang napahinto si Lara. Tinitigan niya ang mga glitter sa sahig, hindi pa rin nawawala, kumikintab sa liwanag ng araw. Dad, gusto mo bang linisin ko yan? Tanong niya. Umiling si Mang Ernesto. Hindi pa. Hayaan mo munang nandyan. Bakit? Tanda yan ng katotohanan. Paalala na hindi mo kasalanan ang nangyari. Paalala na may mga taong papasok sa buhay natin para saktan tayo pero mas malakas ka kaysa sa akala mo. Napayuko si Lara, napapikit sandali at huminga ng malalim. Siguro kailangan ko ring makita yan para hindi ko na hayaang mangyari ulit. Pagkatapos ng almusal, nagpasya silang mag-ayos ng bahay. Hindi para mag-pretend na normal ang lahat, kundi para maramdaman nilang sila pa rin ang may kontrol sa tahanan. Habang nagwawalis si Lara, nakatitig siya sa mga kuminang na glitters, bawat isa ay parang kapiraso ng sugat na unti-unting natutuyo. Sa kabilang banda, pinapanood siya ni Mang Ernesto, tahimik, proud na sa kabila ng sakit, tumatayo pa rin ang anak niya.
Sa kalagitnaan ng paglilinis, tumunog muli ang cellphone ni Lara. Parehong natigilan. Nang tignan niya ang screen, ibang pakiramdam ang umangat sa kanila. Hindi na si Marco. Isang mensahe mula sa pinsan niya, "Lara, may kumakalat na picture ni Marco, bakit daw siya puro glitter kagabi?" Napalunok si Lara na patingin sa ama. Hindi nila sinabi ang nangyari sa kahit sino. Hindi sila nag-post. Wala silang binanggit. Iisa lang ang ibig sabihin, may iba pang nakakita kay Marco matapos siyang lumabas ng bahay kagabi. At nagsisimula na ang gulo, mahina pero klarong sabi ni Mang Ernesto. Mas mabilis kumalat ang katotohanan kaysa sa akala niya. Hindi dahil sa kanila sisikat ang pangalan ni Marco, kundi dahil sa sarili niyang kahihiyan. At sa unang pagkakataon mula kagabi, bahagyang napangiti si Lara, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas, hindi na sila ang nagdurusa sa ginawa nito. Pagkarinig ni Lara ng mensahe tungkol kay Marco, hindi niya alam kung matatawa ba siya, maaawa, o muli na namang masasaktan. Hindi pa man sila nagpapaliwanag sa kahit kanino, kumalat na agad ang balita, ang itsura ni Marco, balot sa glitter, mukhang nagdaan sa pinakamalalang kahihiyan ng buhay niya. Pero sa halip na pag-aanin ang loob niya, mas lalo lamang nitong pinareminder kay Lara ang bigat ng kahapon. Dad, kung kumalat na to, baka isipin ng iba tayong may pakana, sabi ni Lara habang yumuyuko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Mang Ernesto, nakasandal sa mesa. Ang taong walang kasalanan, hindi kailangan magpaliwanag. Inayos ni Lara ang cellphone niya, pero bago niya masara ang screen, nag-vibrate muli ito. Isa pang message, ngayon ay mula sa kaibigan niya. Lara, nakita mo ba yung viral post? Parang asawa mo yon, bakit parang nagnakaw? Napasinghat si Lara at napaupo, hawak ang noo. Dad, viral na raw. Lumapit si Mang Ernesto, tahimik ngunit matatag. Anak, hindi natin kontrolado kung paano gumalaw ang mundo. Ang kontrolado lang natin ay kung paano tayo magre-react. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, hindi nagmukhang wasak si Lara. Hindi man niya gustong makita ang pagkadapa ni Marco, ramdam niyang siguro panahon na para makita nitong hindi lahat ng ginagawa ay walang kapalit. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Parehong napalingon ang dalawa. Maingat na dahan-dahan lumapit si Mang Ernesto at binuksan iyon, handa kung sakaling harapin ang mas masamang eksena. Pero laking gulat nila nang makita nila ang kapitbahay, si Aling Dory, nakatayo, may hawak na cellphone, halatang hindi makapaniwala sa nakita. Ernesto, si Marco ba yung nasa video? Bakit naman ganyan ang itsura? Para siyang nadumog ng kumikinang na alikabok. Kalmado si Mang Ernesto. Hindi ako sigurado, Dory. Hindi ko nakita yung video. Nagpumilit si Aling Dory, ay naku. Ang bilis kumalat sa barangay chat. Sinasabi pa nga, baka nasangkot sa masama, ay Diyos ko, sana hindi. Nagpasalamat si Mang Ernesto at dahan-dahang isinara ang pinto, ayaw nang palakihin ang tsismis. Pagbalik niya kay Lara, nakita niya ang anak na nakayuko, pero hindi na umiiyak. Sa halip, may bakas ng pag-angat sa loob nito, isang kaunting lakas sa gitna ng gulo. Dad, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o ma-stress, sabi niya habang humihinga ng malalim. Normal yan, sagot ni Mang Ernesto. Pero tandaan mo, wala kang kasalanan. Kung nasasaktan siya ngayon, hindi dahil sa ginawa ninyo kundi dahil sa ginawa niya. Tumayo si Lara at sumandal sa mesa, hawak ang tasa ng malamig na kape. Siguro nga kailangan ko ring makita na hindi lahat ng problema ay kailangan kong akuin. Tama na. Sa labas, may mga batang dumadaan, nagtatawanan habang nagtuturo sa cellphone. Pamilyar ang boses ng batang nagsabing, "Uy, siya yung glitter guy." Napailing si Lara. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katotohanang minsan, ang karma ay mas mabilis pa sa anumang plano ng tao. At ngayon, unti-unti na niya itong nauunawaan. Makalipas ang magdamag ng kaguluhan, tsismis, at pag-iyak, nagsimulang maging tahimik ang bahay ni Mang Ernesto at Lara. Ang dating bigat na bumabalot sa hangin ay unti-unting lumuluwag, parang unti-unting natatanggal ang tanikala na matagal nang nakatali sa kanila. Hindi man agad mawawala ang sugat, ngunit ngayon ay may kapayapaan, yung uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakaaliw. Habang umaga pa lang, nagdesisyon si Mang Ernesto na linisin na ang glitter sa sahig. Kinuha niya ang walis at dustan. Nang makita siya ni Lara, agad siyang lumapit. Dad, ako na, sabi ni Lara. Kaya ko na ito. Ngumiti si Mang Ernesto, kita sa mukha ang pagmamataas. Sabay tayo.
Mas magaan pag dalawa. Habang pinupulot nila ang huling bakas ng glitter na nagdala ng sakit sa bahay, hindi nila maiwasang mapahinto at tumingin sa isa't isa. Ang simpleng tunog ng walis ay parang simbolo ng pag-alis ng bigat sa puso nila. Para bang bawat pag-ipon ng glitter ay bawat bitak na unti-unting inaayos sa loob nila. Matapos, umupo sila sa sala. Si Lara ay nakahilig, pagod pero mas maaliwalas ang mukha. "Dad," sabi niya, marahang nakatingin sa bintana. "Hindi ko alam kung makakaya kong magtiwala ulit sa isang tao. Ang sakit pala." Umupo sa tabi niya ang ama at pinisil ang kamay niya. "Anak, ang tiwala ay hindi parang gripo na pag gusto mo, ikot mo lang. Dahan-dahan yan bumabalik. At sa tamang tao lang." Tahimik si Lara, pero tanggap niya yon. Alam niyang hindi niya kailangang madaliin ang sarili. Hindi niya kailangang pilitin ang paghilom. Basta't kasama niya ang ama niya, may gabay siyang babalik-balikan. Nagpatuloy ang araw na simple. Nagluto sila, naglinis ng bakuran, at nagkwentuhan tungkol sa mga lumang panahon para kahit paano mabawasan ang bigat. Sa hapon, sinilip ni Mang Ernesto ang cellphone niya, may mensahe mula sa barangay, nagpapaalala tungkol sa isang insidente na nagdulot ng kaguluhan kagabi. Napabuntong hininga siya. Hindi man nila gustuhin, alam niyang hindi nila kontrolado ang magiging usapan ng tao. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na nila kailangang ipaliwanag ang sarili nila. Ang katotohanan ay malinaw na, at ang hustisya para sa kanila ay hindi nanggaling sa pulisya o korte, kundi sa mismong karma na bumalik kay Marco ng walang tulak-tulak. Sa huling oras ng hapon, habang nakaupo sa veranda, bumulong si Lara, "Dad, salamat. Hindi ko alam paano ko malalampasan to kung hindi kita kasama." Umiti si Mang Ernesto, inaantig ang puso. "Anak, pamilya tayo. Hindi ko hahayaang may sinuman ang sisira sa'yo." At habang unti-unting lumulubog ang araw, pareho nilang alam na kahit maraming nabago, may isang bagay na mananatili, ang tibay ng pamilya nilang dalawa. Wala nang Marco. Wala nang takot. Wala nang bitag. Ang natitira ay isang bagong simula.